Hello, Click Partner. Hello, Team Synergy. So, ito na yung pinangako ko sa inyo na training about Facebook makeover. Okay? So, few simple tips lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. So, as you know, this is an online business, di ba? Digital age na nga tayo. So, kung dati, meron tayong tinatawag na resume, di ba? Or kaya yung mga calling card, mga flyers na ginagamit natin for our business dahil online na tayo ngayon. Alam nyo ba na nagsisilbing parang resume or calling card na rin natin yung ating Facebook profile mismo. So, ngayon na i-stock na tayo ng mga prospect natin. So, mahalaga na make sure natin na presentable at professional looking at trustworthy yung ating Facebook profile. So, a few points lang, mabilis lang to actually. I-share ko tong aking screen. Okay. So, as you may see, dito sa akin, ano, personal profile ko kasi to, no? So, personal profile, basically, dito yung mas mga personal stuff ko sinishare. Meron akong tinatawag na Facebook page. Ito, yung Clickpreneur Mom. Mamaya ipapakita ko siya sa inyo. Okay, yung Clickpreneur Mom, yung Camille Clickpreneur Mom. Facebook page siya. Ito, Facebook profile ko. And lahat tayo may Facebook profile. Hindi lahat tayo may Facebook page, pero lahat tayo may Facebook profile kasi yan yung unang-unang kine-create natin, 'di ba? So basically, on the Facebook profile, you just wanna make sure unang-una yung profile photo natin ay kita yung ating face. Okay? Kita yung face natin. Actually, medyo nakatagilid pa ako dyan eh. Mas maganda kung talagang nakaharap tayo. Feeling ko kasi angle ko to. Feeling ko kasi angle ko tong itong nakaganyan. Pero mas maganda actually kung mas nakaharap pa. Pero kita naman yung buong face ko dyan. So, ayan, hayaan nyo na. And then, so yan, first thing na ano natin, no, yung i-check natin yung profile picture natin. Kasi sometimes yung so, ang tawag dito yung thumbnail. Kasi tignan nyo, kapag ka-view ko to yung profile ko, mas malaki pa talaga yung picture. Pero yung bilog, mas maliit lang, di ba? So, we just wanna make sure na dun sa bilog nung picture, kitang-kita yung buong face natin. Okay? Kasi syempre, mas magtitiwala sila dahil pinapakita mo yung mukha mo, di ba? And also, avoid natin yung shots na malayo, masyadong malayo, 'di ba? Pagka whole body shot, hindi na ganun ka-clear yung muka. Also, if you really want to attract mga quality and lead na prospects, make sure mo din na hindi animal yung nasa profile picture mo. Okay? That's a very just a suggestion pero highly recommended. Okay? Kasi syempre, they wanna deal with the human and they wanna see the face. So, yun. Ako din dati, meron ako profile picture, hawak ko naman stuffed toy. So, that will not be very professional, 'di ba? So, ngayon, business-minded na tayo, business people na tayo, kailangan talaga mas presentable at professional looking yung ating Facebook profile. Okay, mas maganda kung solo ka lang din sa iyong Facebook profile kasi nga pag mas marami, mas lumiliit, mas hindi kita yung face mo. Yun naman talaga yung pinaka-importante. Now, moving to the name, Camille Cruz. Ayan po yung aking name, okay? So, marami sa atin ang nilalagay nickname tapos last name, 'di ba? O kaya naman nilalagay yung name pero baliktad yung name, 'di ba? So, mas maganda pa rin kung yung buong first name natin and yung buong last name natin yung ilalagay natin sa Facebook natin. Okay? And also, maganda rin siya kung pare-pareha siya sa lahat ng ating social media platforms para pag hinanap ka nila, lalabas ka sa Facebook, lalabas ka sa TikTok, lalabas ka sa Instagram, lalabas ka sa YouTube, 'di ba?
maganda ma-identify ka nila, okay, ito yung mukha niya, ito yung name niya, iisang tao lang 'to. So, gano'n. So, mahalaga na, nakaka-build din ng trust and credibility kapagka maayos yung totoong first name natin at totoong last name natin yung nakalagay sa ating profile, okay. Now, going to the cover photo naman. As you can see, family ko yung cover photo kasi nga itong Facebook profile ko ay gamit ko talaga, more on personal, okay? But basically, what you can do here sa cover photo is, you can do a collage of your travel, 'di ba? Kasi pag travel, parang lifestyle siya. You can do like, a motivational quote or an inspiring quote, 'di ba? Pwede rin 'yon. Basta presentable lang din siya, okay, and professional looking. Mamaya ipapakita ko sa inyo talaga kung ano yung gamit ko for our business. So ito basically kasi talaga itong Facebook profile ko ay gamit ko for family. Okay? Pero kung Facebook profile lang yung gamit mo for the business, then mas maganda kung mas professional yung profile picture mo dito, 'di ba? So, yun yung mga options mo. Pwedeng yung travel mo para for lifestyle, pwedeng yung achievements mo so far. Ayan. So, pwede mo ring ilagay dyan, 'di ba? Yun. So those are the three main points na kailangan nating i-check sa ating Facebook profile. Again, yung profile picture, yung profile name, at yung cover photo. Kasi yan yung unang-unang titignan ng maku-curious sa pinupost mo. Okay? Halimbawang sa Facebook profile ka, nagpo-post ng iyong products or services. Okay? Mahalaga din na yung bio mo dito ay ay presentable din. Ako, ginamit ko is a scripture, my favorite scripture. Pwede mo yung gamitin. Pwede mo ring ilagay kung meron ka ng Facebook page, pwede mo ring ilagay dyan, ako halimbawa, founder of Camille Clickpreneur Mom. Kasi ako yung nag-build ng Clickpreneur Mom na Camille page, diba? Um, Eventually, kapag six-figure earner na tayo, pwede mo rin siya ilagay dun sa intro. Why are we doing this? Kasi ito, again, yung unang-unang makikita nila kapag in-stock nila yung account natin. Okay? And then, syempre, kung ano yung pinopost natin. Let's be mindful kung ano yung pinopost natin. Iwasan natin yung mga negative stuff. Okay? Iwasan natin yung mga post na pwedeng mag-start ng conflict or argument, ganun. Kasi we don't want all those negative vibes. Mapapansin nyo dito sa akin, again, most of it, mga personal, like yung sa family ko, 'di ba? And I'll show you the reason why again later. Okay? So, yan. So, basically, from time to time, nagsishare ako ng ng about sa business, eto. So, ang ginagawa ko, pakita ko na sa inyo. Ang ginagawa ko, yung nasa Facebook page ko, sinishare ko dito sa aking personal or Facebook profile. Okay? So, now let's look at um, my Facebook page. Okay? So, kung ikaw, hindi ka pa maalam gumawa ng Facebook page, I can show you actually ngayon. Mabilis lang siya. I can show you how to create a Facebook page. Puntahan ko lang to ha. Ayan. So, kumbaga parang naka-login ako dito sa aking Facebook page. So, as you can see, ito yung mas tamang profile picture. Ito yung mas tamang profile picture, okay? Oh, just one moment, please. Okay, resume tayo. Yan. So, ito yung mas tamang
profile picture. Nakita niyo 'no, hindi ako masyadong, very particular doon sa aking Facebook profile. Again, kasi mas gusto ko mas medyo ano yun, eh, mas more personal siya. Pero ito yung puwede niyong i-apply sa Facebook profile niyo kung wala kayong Facebook page, okay? So ito, Facebook profile ko, profile picture ko talagang facing forward, 'di ba? Kitang-kita yung kabuuan ng mukha ko. Clean yung background, okay? And of course, naka-smile, 'di ba? Siyempre, gusto natin very positive yung vibe kapagka sa ating profile picture, okay? Tapos, ito naman, yung pangalan, nalagay ko pa rin yung first name ko. Pero I wanna brand it as Clickpreneur Mom. Um, Pwede gamitin niyo din yung name niyo diyan actually, katulad ng sabi ko kanina 'di ba, para 'pag hinanap nila kayo, iisa lang yung pangalan niyo sa Facebook page, Facebook profile. Ako, I just really wanna connect my name sa Clickpreneur Mom kasi, ako as a mom, feeling ko yun yung magiging target market ko, eh, kasi makaka-relate kami, makaka-connect kami as moms, 'di ba? So yun, it's up to you kung ano yung, brand or kung gusto niyo yung name niyo. Your name itself is already a brand, okay? So yan, so na-check na natin, goods tayo sa, profile picture, goods yung name natin, 'di ba? Ayaw natin ng baliktad, 'di ba? Ayaw natin ng, yung napapansin niyo din ba yung iba parang yung ibang, yung alphabet figures yung, pangalan nila, yung iba Chinese, yung iba hindi hindi ko alam, yun. So, paano ka mase-search, 'di ba? Paano ka mase-search kapagka interesado silang balikan yung post mo or yung ino-offer mo kung mahirap i-type yung letters, right? Now, for the cover photo, ayan, ito nakita niyo yung cover photo ko 'no, meron akong tagline na, "Imagine building a thriving business and a healthier lifestyle without missing family time." Kasi yun talaga yung gusto kong i-promote na we can enjoy family time, not miss, any special moments, mga milestone, while at the same time building a thriving business. So yun yung ina-advocate ko, and at the same time living a healthier lifestyle. So you can see again my face there, tapos may logo ng Clicknamics. You don't have to put the logo of Clicknamics, it's up to you, okay? Ako, yun lang yung naisip ko. Tapos meron akong Linktree account na nakalagay dito, tapos yung Facebook account ko. Ayan. Tapos makikita niyo dito, ito yung parang, katulad nung kanina 'di ba may Bible verse ako, ito talaga specifically for the business nilagay ko siya sa intro. So isang all-in-one system na may tools, training at winning products para makapagsimula ka ng profitable online business kahit beginner ka. Lahat ready na para mabilis at madali kang makakapag-start. Kasi may website ako diyan na kapag kinlik nila, mare-redirect din sila doon sa link na meron ako. Ayan. Ayan. So, there you go. Tapos, as you can see here, meron tayong mga featured post, 'di ba? Napansin niyo na ba 'yon? Halimbawa, itong particular post ko, pwede mo siyang i-pin. So, pipindutin mo lang tong two dots here, tapos pin post, mapupunta na siya sa featured post. So, ano ibig sabihin? Nandito siya sa very top. You can pin multiple post. So, pagka visit yung page mo, yan yung pinakauna nilang makikita. So, kung meron kang isang, excuse me, kung meron kang isang post na maraming engagement or meron kang isang post na feeling mo mas na-explain mo ng maganda yung iyong business or yung ang bigat, 'di ba? Business, ang iyong services na ino-offer. Ako katulad nito, naka 1.2K views na to. So, finiture ko siya. Finiture ko siya or pinrint ko siya. Ito naman kung bakit ko siya pininost. Ayan, marami na ring ano, may konti. May konting engagement, pero alam ko mataas yung view. May 9 na engagement, may 24 likes. So, yan. Tapos, eto nga, here's the reason why hindi ka pa nakapagsimula ng online business. So, um,
very maganda yung topic diyan. So maku-curious din sila. Ito naman kahit beginner ka, pwede kang kumita. So pwede niyo 'yan siyang palitan. So halimbawa, ayaw mo na 'to, pwede mo siyang i-unpin. Alam mo ba na pwede kang paano mo siya i-unpin? Um, dun nga yata. Alam mo ba na pwede kang kumita kahit na saan na yun? Basta pwede mo rin siyang palitan or tanggalin, i-unpin, pin post, o baka pupunta ka dun. Wait lang, pakita nila. Bigat, di ba? Yung pakiramdam na kailangan mong mamili, kita o pamili. Okay. Hindi ko makita yung option ngayon, pero definitely may option siya to unpin the post. Nasaan na? Nawawala. Pero yeah, yun, okay, that's not the topic for now. Hanapin natin next time. So yan, basically, itong Facebook page ko, ayan, nakita nyo, everyday, I try na everyday may post ako. And hindi yung post ko, hindi lang palaging tungkol sa business. May mga inspirational quotes ako dyan, 'di ba? Pwede na lang basahin, tapos may picture, may very inspiring na quote. Ayan. So, para may variation siya. Okay? Ano ba yung mga pwede niyong i-post? Ayan, from time to time, nagpo-post ako ng sales. From time to time, nagpo-post ako ng profile picture. Charot. Nagpo-post ako ng mastermind. Popost ako siyempre para makita ng mga magtitingin ng account ko kung sino yung mga taong associated ako, 'di ba? So yan, kita nila si Coach Edward, makita nila si Coach Jay, Coach Van, and the other team leaders, 'di ba? Kita nila na talagang, binatrabaho talaga yung business at talagang may community support, 'di ba? Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito, yung mga content marketing, content creation, 'di ba? Ayan. Sometimes what you gain is so much more than what you expected. So, yung mga realizations mo, 'di ba, sa pag-online business, basically your journey, you're documenting your journey, hindi lang palaging nagbebenta. Kasi yung mga taong magjo-join sa'yo, 'di ba, they're gonna go through the journey as well. So, gusto nila may insight sila kung ano ba, paano ba ginagawa 'tong business, ano ba yung mga daily na pino-post nitong tao na 'to. Kasi siyempre isipin nila na gano'n din yung pagdadaanan nila, gano'n din yung gagawin nila once they join the business, okey? Kasi puwedeng nabentahan mo na sila in their mind, eh, alam na nila na, "Okey, gusto kong gawin 'to." Pero what would they expect, 'di ba? Ano ba yung dapat na gagawin din nila when they join. Ito katulad nito, I used to think being busy was just part of being a parent. So ito realization as a parent na pwede ka palang kumita using your laptop from home while your kids are playing. So kasama mo pa rin sila, 'di ba? So yun. So yun lang yung mga main points na gusto kong i-share sa inyo. Um, as I promised earlier 'no, turuan ko kayo paano mag-create ng Facebook page kasi baka yung ilan sa inyo, katulad ko na gusto din na, may naka-separate yung business. So basically ako yung Facebook profile ko, more on, personal siya, pero hindi naman talaga exclusively personal kasi naka-professional mode din naman yun. So navi-view pa rin siya ng mga tao na hindi ko naman talaga actual friends, they could follow me, 'di ba, through that. Pero ito kumbaga itong Facebook page dedicated talaga for business, right? So, puwede niyo rin gawin 'yun if you don't want to create a Facebook page, okey lang din naman. Puwede rin kayong mag-stick lang sa Facebook profile ninyo. Katulad ng ginagawa ko, ako naman ang ginagawa ko, sa aking Facebook profile shine-share ko yung mga pino-post ko sa, Clickpreneur Mom or sa Camille Clickpreneur Mom katulad nito. So, 'yan. So, para makikita pa rin nung mga existing na friends ko dito which is 2.1 din 'yun, 'di ba, 2.1 followers or friends. Makikita pa rin nila on top of the people na nakakakita dito sa aking Clickpreneur Mom na, Camille Clickpreneur Mom page, okay. So, kung paano gagawa ng page, madali lang po. Punta lang po kayo dito sa top left, pindutin niyo lang 'to yung Facebook icon, tapos see more and then find nyo lang pages. Ito, parang may flag, orange flag. Pag click nyo yung pages na yan,
lalabas na yung mga existing page nyo. So as you can see, I have three pages. I have one for Clicknamics, promoting Clicknamics. I have one for product, okay? And I have one for travel. Eventually, i-workout ko tong travel din, no? Pero, ayan, I have the Facebook pages ready. Okay? Hello, anak. Okay. Now, so paano mag-create ng Facebook page? Ito, makikita nyo may plus sign and it says create new profile or page. Yeah, you can have it. Okay, pag kinlik nyo po yan, tatanungin na kayo, personal profile or public page? Okay? So, syempre, gusto natin public page. Okay? Para, kasi nakita nyo yung goal pagka public page, grow as a business, creator, or organization. Okay? Kasi yung personal profile, again, ito yung kailangan kanilang i-add as a friend para um, ayun, makita ka nila. Parang mas personal siya. Yeah, katulad nung pangalan na personal profile talaga siya. So, public page tayo. So, pipindutin mo yan and then next. Okay? So, create a page to engage new customers and fans. Okay? So, just get started. Okay? And then now, you can create your page name. Okay? And then you can upload your profile picture. And then you can upload your cover photo as well. Okay? So, um, I don't want to create a new page right now, but basically, mabilis, madali lang yan siyang sundan. Again, dito mo ilalagay yung page name mo, dito sa left side. Tapos, sabi natin yung bio, gawin natin na presentable din yung bio, di ba? Mapapansin nyo kasi yung iba may nakalagay bio. Ah, ano ba yung tawag dyan? Sa puso mo, yung mga ganon, yung pang, mga pang Jejemon, di ba? Nothing against the Jejemon, but kailangan mas professional na tayo ngayon. So, we wanna make sure na professional looking ang ating page. Ayan. So, bio, yan, pwede mo ilagay yung link mo dyan, 'di ba? Lagyan mo muna ng konting caption, tapos link, tapos yung page name mo. And then, hindi na magiging grayed out itong create a page at the bottom. Pipindutin mo lang yan and makikreate na yung iyong page. Okay? So, if you're having trouble pa din sa pag-create ng page, pwede tayong mag-live session yan sa ating next team meeting. Let me know. Request nyo. request nyo sa um, sa comment section kung gusto niyo ng separate training about creating a page. Pakita ko sa inyo paano din hanap ng cover photo na basically almost done na through Canva, 'di ba? So again, yeah, kasi I don't know if you want to just use your Facebook profile. Maraming gumagawa niyan and that's okay. Or meron din naman na iba na interested on creating their Facebook page. So, ayan, dyan muna tayo ngayon. Again, napag-usapan natin how to make over yung iyong Facebook profile. Check mo yung Facebook, yung photo mo, profile photo mo, yung profile name mo, and profile cover photo mo. Okay? Make sure na very presentable and professional. Okay? And yung bio mo, maganda rin na maganda yung nakalagay doon para pag binasa nila. And of course, ang pinaka-importante yung daily posting natin na very positive, very encouraging, 'di ba? Iwasan na po muna natin yung mga negative, yung mga mag-spark ng argument, so, para talagang magtuloy-tuloy para kapag once na merong nag-visit sa ating page, they'll feel good, they'll feel inspired, they'll feel like, they'll feel more trust in you, 'di ba? Para syempre, yun naman yung gusto natin na makita ng tao na we're genuine with what we're posting, we are real people, and na maganda yung intention natin. So, yan muna mga Click Partners. I hope meron kayong natutunan in this quick session natin. Alright? Maraming salamat and God bless you all. Bye!